Ay, isang mapagpalang araw sa inyo. Munting ka naman nga pala. Nako, eto, nagsalita na po si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, Lacson, bistado ka sa sinabi nito ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang sinasabi natin. Masyado niyong pinangungunahan ang lahat ng bagay na nangyayari ngayon kay Orly Gutesa. Kung halimbawa pala si Orly Gutesa, nagsalaysay ulit ng kanyang notaryo. Na ito lang nga, payo ko lang kay Orly Gutesa, para maging patas lahat. Hindi ko naman sinasabi yung salaysay ni Gutesa is tama. Hindi ko rin pwedeng sabihin yung salaysay ni Gutesa ay mali. Tama? Ang gusto kong sabihin, imbestigahan yung sinasabi ni Gutesa. Hindi yung sasabihin mo, peki yung notaryo. O, nandun na tayo, peki notaryo, sige. At nakapagtataka kung peki ang notaryo, bakit di lamang inimbestigahan yung may-ari ng notaryuhan? Hindi lamang ipatawag, 24/7 yon. At hindi lang yan, sige, palagay natin talagang peki na notaryo, no? Yung bang salaysay ni Gutesa, mawawala ng saysay yon? O sige, nawala ng saysay dahil sa peki notaryo. Palitan yung papel, gumawa ng panibago. Sige, gumawa ng panibago. O magsalaysay ulit si Gutesa. Kung gusto niya, kopyahin yung dating notaryo, ibahin niya ng konti. Yung pa rin ang konteksto, yung pa rin ang kwento na ng basura, naglatid dun sa ganyan-ganyang bagay. Tapos ang usapan. Yari kayo ngayon, pag ito nagpanotaryo sa legit na abogado. Di ba? Ayan ang binubutasan nyo, etong si Boy Tago at si School Bukol, puro pagtatakip lang ang ginagawa. Tataka ko sa mga vlogger, lalo yung Epipanyo na vlogger, todo takip. Diba? Todo takip sa mali. Maling-mali na nga yung ginagawa ng nila. Todo kampi pa rin. Basta si Senator Marcoleta lang, madiin nila. Imagine, ididiin mo si Senator Marcoleta, siya lang naman ang nag-alalay dun sa witness. Sa witness naman, ikaw, tanungin kita, yung Orly ba masamang tao? Sagot. Kilala niyo ba Orly? Si Lacson mismo nagsabi, sinearch niya, okay naman ang record ng Orly. Ngayon, bakit nyo itong pinagdududahan? Kayo mga vlogger dyan, na ewan ko, bayaran kayo. Masama ba si Orly? Ba't nyo tinuturing masama? Bakit guilty kayo? Totoo lang. Masama ba si Orly? Lumitaw si Orly. Pwede naman imbestigahan yung sinabi niya. O ano masama dito? Bakit takot kay Orly? Yung diskaya okay pa. Kasi umamin, allegedly, may ninakaw na pera. Tama? Pero itong Orly, may ninakaw ba to? Wala. Tumistigo lang to eh. Huwag kayong masyadong defensive. Masyado kayong galit na galit. Diba? Nababanggit lang siguro amo nyo. Tama? Mali. Eto, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, pag gumawa ng bagong statement to si Orly, may papel niya, papakita niya. Ito, bago ko. Sa pool lahat kayo, mapapahiya lahat kayo. Tignan nyo. No. Eto, painggan po natin itong si Senator Rodante Marcoleta dun sa bilyonaryo nyo si Atato kay Trixie, Attorney Trixie in interview. Painggan natin mabuti, ha? Good morning, Attorney Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas si TV. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho. Pinaunlakan niyo po ang kami. It's my honor. Thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me? Meron siya repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ko, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But let's get back to the allegedly... what is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this,
you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register. Right. Hindi nila inalam na saan ba kinuha ni Orly yung pantatak, yung pumirma. Hindi nila inalam. Hindi nila inimbestigahan. Basta sinabi nila, fake ito, fake. Ito naman si School Bukol at itong si Boy Tago, sinang-ayunan, si Orly Gutesa, napakaganyan daw. Una sa Marines daw, nagtatago. Yung pala, hindi pala. Masyado siyang dinidi niya si Gutesa. Masyado niyang big deal si Gutesa. Etong si Boy Tago. Samantalang si Saldi, hindi niya maganyan. Hindi niya mapatawag. Hindi niya kino-question bakit di cancela ang passport. Bakit di ka ganyanin, ha? Ikaw, Boy Tago. Ha? Bakit di mo ganyanin si Lacson? Lacson, ba't di mo ganyanin si Gutesa? Si Saldi? Ha? Ito lang. Gusto kong malaman sa'yo. Sige nga. Bakit hindi mo ganyanin si Saldi ngayon? Lacson? Na gusto namin marinig sa bibig mo na asan yung passport, ba't di kansilahin? Bakit si Gutesa ang inaganto mo? Sige nga, napakalit na bagay na naman to si Gutesa. Hindi niya itong big deal sa inyo eh. Ba't yung ginaganito to? Maliban na lang kung may binanggit na pangalan na big deal sa inyo. Gusto ko malaman ha, tanong ko lang. For the registry, para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ang somebody will go to each one of these. If you present niya yung paper, and then all the guy would have to do is bigyan niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Okay. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. This is something that we should recognize. Sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung puro na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Tama. Ano yan sa kanila? Allergic sa kanila yan pag narinig yun, credible na si Gutesa. Credible. Ang sisilipin nila ay credible si Gutesa. Ang sisilipin nila yung peking notaryo. Peking na yung notaryo, nandun na tayo. Pero yung puso ba ng tao na inilagay niya yung bunganga niya doon sa papel na pinagsulatan niya? Peki pa rin ba yun? Ha? Boy Tago? Mag-isip-isip nga kayo dyan. Ako may gusto akong sabihin, nakita ko kung sino gumawa ng krimen. Sinulat ko, sinalaysay ko, nakita ko, narinig ko. Sinulat ko ngayon. Ayan, dami haba, sinulat ko ha. Sinulat ko, halimbawa, pinatakan ko notaryo. Tapos yung nagtatakpeki rin pala. Nadaya din ako. Yung pang nakita ko, hindi na totoo yun. Ganun ba yun? Ganun ba ang justify nyo? Ganyan ba kayo nagsipag-aral?
Ganyan kayo nagtapos ng mga matataas na tapos sa kurso? Ganyan kayo mag-justify ng isang bagay? Peki na yon? Ha? Hindi ba pwedeng sabihin muna ay baka naman totoo yung salaysay, peki notaryo? Hindi mo ilalagay nyo sa kalagayan peki yung sinasabi ng tao? Ha? Naknang teteng naman kayo. Halatang halata na kayo. Halatang halata na kayo. Gutesa, subukan mo, bawiin mo yung salaysay mo. Subukan mo, wag banggitin yung dalawang pangalan na bugok. Subukan mo lang. Magsalaysay ka, tignan mo. Sasabihin ng mga yan, credible ka na. Tsak na tsak, sabihin credible ka na. Ganyan yung mga yan. Okay? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Mark Tiksay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mini-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Okay. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh. Sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the one. Hindi. Nakapokus sila sa peki notaryo. Wala na silang pakialam dun sa statement ni Gutesa. Ang isang matalinong leader. Ha? Boy Tago sa school bukol. Ito, painggan nyo to ha. Hindi kayo matalino. Tsak ko sa'yo, hindi kayo matalino. Ang isang matalinong nangunguna o hinanal ng taong bayan, bago niya husgahan na peke ang notaryo, peke ang statement, nandun na tayo, peke notaryo, papaimbestigahan niya muna dahil makapangyarihan Blue Ribbon ka. Kaya ka pala bumaba. Demontres ka, kaya ka pala bumaba dahil ayaw mo imbestigahan niyang ganyan. Diba? Tinanggalan niya sarili niya ng karapatan eh. Bugok. Di ho ba? Totoo lang. Kung talagang matalino kayo, paiimbestigahan nyo saan dinala ang pera, meron ba talagang dinalang 46 cases? Asa ng CCTV? Asa ng driver? Sa bahay ba ng Romualdez? May CCTV ba doon? May truck bang ginamit? Ano plate number? Alam mo yan. Dati kang Sergeant Gutesa. Alam mo yan. May plate number kayo na sasakyan. Asan ba yon? Alam mo yon? Meron ba ganong insistido? Lahat. Imbestigahan. Dumating na ba ganyan sa ganyang investigasyon? Dumating na ba? Sa ganyang sitwasyon? Wala, itatanggi ni Boy Tago yan. Kasi sabihin, wala naman kasi ako nung panahon na siya Blue Ribbon na eh. Kaya hindi na ako naimbestigahan. Di bugok ka, kasalanan mo lahat. Di ba? Palibasa, ba't ka kasi buwaba sa Blue Ribbon? Ha? Alam mo matindi ang investigasyon. Alam mo kailangan ng taong bayan ng kasagutan. Bigla kang bababa sa Blue Ribbon. Bakit? He personally knew and silang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ko ba si Senator Lacson tungkol dyan? In a concern that you have that why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Pala subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ka ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? Ang galing niya, no?
ang galing ni Boy Tago. Biruin mo, Gen Z ako, millennial ako, bagong parliamentary ko, courtesy, alam pala ni Lacson yon. Ang galing! Yun ang gusto ata niya. Tama, mali. He was preaching to the choir. Of course. Hindi pwede ipatawag kasi may parliamentary. Uy, ang galing mo! Hanga ako sa'yo! Naisip mo pa yun? Biruin mo, hindi pwedeng ipatawag mga congressman kasi may mga parliamentary. Pwede na palang gumawa kung congressman ako ng kalokohan. Dahil hindi nyo kung kayang ipatawag! Di mo ba? Bakit? Hindi dahil sa hindi ka kayang patawag. Dahil sa bugok na Boy Tago. Sa kasiskol bukol. Kaya hindi kayang ipatawag. Di ba? Pero pwedeng bendalo. Wag lang breaking dalo. Yung bang bendalo saka breaking dalo, parehas lang ba yon? Parehas lang yun. Di ba? Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. Oh, yung ilang congressman, ba't di patawag yung mention? Ba't ay may patawag? Kung ako kaharap nito ni Boy Tago, ba't di mo pa patawag, sir? Ano mo sasagot sa akin yan? Ba't ipapatawag? Ano mo kasalanan nila? Bugok? Wala ako sinasabing kasalanan nila. Sabi ko lang, ba't ayaw mo ipatawag? Guilty ka na! Guilty ka na! Wala ako sinasabing may kasalanan yung 17 congressman na yon. Nabanggit lang ng Diskaya na kailangan ipatawag. Hindi para pagbintangan o kagalitan. Kailangan tanungin. Eh, ba't parang ayaw mo? 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself Listado ka ngayon. mentioned 67 contractors congressmen. In your Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat natin. O wag mo naman kami lokohin, Boy Tago, sa Iskol Bukol. Wag niyo naman lokohin Pilipino. Maawa naman kayo sa Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag niyo naman kami lokohin. Pinagluloko niyo kami, mga PWD, mga senior, mga OFW, pinagluloko tayo. Huwag niyo naman kami lokohin lahat. Niloloko niyo kami. Kaya pala nagpasobay ipis sa kasi Boy Tago, binoto ipis eh. Totoo. Huwag niyo naman kami lokohin ng mga senior citizen. Mga OFW, pinagluloko niyo kami. Pati mga Gen Z, pinagluloko niyo. Huwag niyo naman kami lokohin, no? Parang awa niyo na. Niloloko niyo na kami. Matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, You're hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and then. Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandero niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon.
will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng, sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon. Yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabi nga ganun, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to the Seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the cell. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only. Kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo... Hindi, duda sila dyan. Pinagdududahan ng mga pinklawan yan at ng ibang loyalista. Then nadidiin niya si Romualdez. Ganyan sila. Dapat maging fair kayo. Hindi naman para idiin si Romualdez kasi may investigasyon naman Ni ayaw nyo ba mag-imbestiga? Ikaw, Boy Tago, saka, School Bukol, ayaw nyo ba mag-imbestiga? Huwag nyo naman kami lokohin lahat buong Pilipinas. Niloloko niya kami Hindi naman para pagbintangan sila Martin Tatanungin na naman kasi nabanggit ni Gutesa Ba't ayaw niya ipatawag? But yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo. Hindi lang si Alcantara. Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat This guy also mentioned, about, Konektado lahat. Ayaw nila i-connect lang nila. Alam na niyo mga kababayan, yung mga trolls, pati mga loyalista at ibang pinklawan, alam nila ang totoo. Kaso hindi sila makapaniwala. Sangkot. Yung pinsan nila, yung ginudiyos nila na si Junior, yung pinsan nung sangkot sa anomalya. Hindi sila makapaniwala. Kaya gusto nila bakbakan si Marcoleta. Take the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage. Bakit Confirm hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagamit? ganun ang type, binabanggit same nila. type Sabi na. ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, ini-change lang na ganun. So, Sir Walker, Tapos may lumabas ng balita, kung totoo daw na mali-maleta yung pera, ba't daw nabilang? Ba't daw nabilang yung pera? Bakit yung pera binilang tagi 1,000? Ganyan, dangkal-dangkal binibilang ang pera, hindi tagi 1,000. Engot ka kung bilangin mo yung 48 million ng tagi 1,000. Diba? Hindi nag-iisip itong mga to Binibilang yon, ganyan kakapal. Tagi 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 million. Hindi yung bibilangin mo yung 10 million, tagi 1,000. Ba naman kayo mga, mag-aral nga kayo. testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong
nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa Sinabi. statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain, merong Natanong niyo ba kung bakit dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi Hindi na. nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Si Boy CCTV talaga to, papaputokin niya sa social media para pakiramdam niya ang galing-galing niya. Uy, may CCTV? Asan? Asan ang balita? Breaking news, may CCTV? Para pakiramdam niya ang galing-galing niya. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bali sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan. Sa pintuan, kasi pagpasok doon pa po, lang, sa kasi guard, maraming pirma. pirmahan. You have So, to check in. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na mayroong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Oh. Gusto niyang palitawin, may CCTV ako, senador ako, dati akong PNP, magaling akong senador, pinuri ako ng school bukol. Eto ako ngayon, naglalatag ako CCTV. Suri mo ako ng CCTV. Toings, 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 toings. Isang courtesy pala ni Gutesa para respeto sa Senado. Alang nga naman, may bitbit kang witness. May bitbit kang witness. O sige, pumasok ka sa Senado. Pumunta ka doon ako. Payag ka, ganung ugali mo. Formal ka, syempre. Bakit? Masama ba si Gutesa? Bakit mo pinapalabas sa CCTV ni Gutesa sa kanil Marcoleta? Masama ba si Gutesa sa inyo? O, minamasama niyo si Gutesa, wala namang ginagawang masama. Tama? O, ba't nyo tinuturing masama si Gutesa? Bakit? Imagine, kukunin mo CCTV, ano ka, ang galing-galing mo, may CCTV? Ano naman kung may CCTV? Gusto mo patulugin pa ni Marcoleta si Gutesa dun sa Senate Walang masama Ano masama dun? Sige nga. Eto, maglalabas din kami ng CCTV halimbawa. Si Gutesa, may kopya naman, di ba? Si Gutesa sa si Lacson, nagtatanungan sa hearing. O kayo, ba't po tinanong si Gutesa, Lacson? Ba't po tinanong? O di ba parang ganun yung kababaw? Pinalalalim niyo yung sitwasyon Imbis na yung palalimin niyo yung sitwasyon, palalimin niyo yung kay Saldi. Ano yung papalalimin? Bakit di mo uwi? Kailangan siyang tanungin. Yan ang inaabangan namin sa iyo, Boy Tago. That already, the CCTV has always been there, so you can just track it, diba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta. Para magmukhang magaling. Lagi niya kinukuha CCTV para magmukha siyang magaling. Kasi yung mga kabataan, yung mga Gen Z, mga millennial, hangang-hanga pag may CCTV. Sa pool, sa mga CCTV. Sa pool, sa CCTV. Sa pool, ang isang matanda nanguha ng mangga. Sa pool, sa CCTV. Laging ganun ang balita lagi sa CCTV. Kaya kapag CCTV narinig, CCTV. Mabigkas CCTV. Matunog sa tenga, sa pakinggan Para ganun, pag hinalaan na magaling siya. Isa sa amin, and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator. But wouldn't it be also just to make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff niyo? Hindi ba common courtesy yun? Parang mag-present yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam nga, kanino pupunta yung tao? Ako ikausap niya. Kanino pupunta yung tao? Gusto nyo mag-CR muna? Tapos diretso sa Senado? Gate crash yun! Sasabihin, sino ka?
Sino ka po? Pinapunta po ako dito ni Senator Marcoleta. Ano ba? Kailangan may pag-uusap. Pumunta yung tao doon mababait, pumunta na may paggalang doon, igalang naman natin yung rights niya. Na papasukin mo sa opisina ko, kausapin kita. Ganon! Di ba? Hindi papaputukin mo, may nakita akong CCTV. Kay Erwin, ginawa niya kay Erwin yan eh. Kay Erwin Tulfo, ginawa niya yan eh. Nagmukha siyang magaling eh. Pero sa huli, naklanteteng, yun lang pala. Pero, so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. So, yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing? I'm confused. But Para pagbukang sa amo niya, pag napapanood siya ng amo niya, ang galing ah. Galing mo talaga. Talagang di mo si Marcoleta, ayos yan. Ayos ka. Parang ganon, hinala ko. when you say, bakit pa kukunin? Para kunwari may nag-iimbestiga siya talaga sa lahat ng galaw. Wala siyang kakampiya. Parang ganyan lumalabas niya. You mean to say, bakit pa tinignan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta. Na pag kami nag-review sa CCTV sa Senate, si Marcoleta, at ikaw pumasok sa CR, umihi ka, paghihinalaan ka rin namin. Anong ginagawa mo sa CR? Sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila mangyari. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill. Kung hindi to, kung palalaking pa. But yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There is only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, sasabihin niyo, pinoprotektahan naman ni Marcoleta si Gutesa. Teka muna. Ano naman kung puprotektahan si Gutesa? Bakit? Masama ba si Gutesa? Nangurakot ba sa bayan to? Ano naman kung puprotektahan ni Marcoleta? Huli lang kayo, huli na kayo. Ang simple analogy rito kung alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Atty. Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Atty. Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort. Kasi yung nag-tip kasi may kinalaman dun eh. Makapagsasabi sa Big Fish eh. Or i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw, nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari eh. Perhaps his absence is yung nagdakaw ng kalabaw, hindi niya pinansin. Yung nag-tip ang pinag-initan nila. Kaya si Gutesa yun ang pinag-initan nila. Sinungaling niya, yung notaryo niya, hindi totoo. Hindi totoo, notaryo niya. Kaya lahat na sasabihin niya, hindi totoo. One time, si Gutesa, ilagay niya lahat yung papel sa papel. Ilagay niya lahat dito yung mga Bible verse. Bible verse. Patataka niya sa notaryong peke. Alam mo sabihin nila, hindi totoo lahat ng Bible verse niya kasi peke notaryo. See? A big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life eh. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalgo na. Walang pakialam si Boy Tago, walang pakialam diyan. Ang gusto niya iligtas yung amo niya.
ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano na naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami, samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Pero si Boy Tago sa si Boy si School Bukol, wala silang planong mastermind hulihin. Tandaan nyo yan. Ang gusto na nila, kung ano yung nakikita nila, yun ang imbestigahan nila. Pero laliman pa doon, wala na. Biruin mo, CCTV nilabas kay Marcoleta, napakababaw. Wala silang iniimbestiga mga big fish po. Kaya nakatotohanan. Hanggang dito lang po muna tayo. Ito ang ating reaction video. Paalam sa inyong lahat.